May sikreto bang hindi sinasabi sa atin ang mga ospital tungkol sa kalusugan, lalo na pagdating sa stroke at cancer? Isipin ninyo, maraming Pilipino ang nagiging biktima ng mga nakakatakot na sakit na ito. Kahit pa-feeling natin ay maingat tayo sa ating pamumuhay, nakakapanlo mo, di po ba? Ang masakit na katotohanan ay madalas ang susi para maiwasan ang mga sakit na ito ay nakatago lamang sa ating pang-araw-araw na nakasanayan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang 86 taong gulang na doktor nagbunyag ng isang malaking katotohanan, isang habit na kalaniwan nating ginagawa, na siya palang nagiging ugat ng stroke at cancer. Hindi ito tungkol sa malalayong sakit o sa suwerte lang. Ito ay isang bagay na nasa ating kontrol. Nakakagulat, ano po? Sa video na ito, tatalakayin natin ang hidden habit na ito at kung paano natin ito titigilan para maiwasan ang malubhang karamdaman. Malalaman nyo rin kung anong mga simpleng pagbabago sa ating araw-araw na gawi ang makakatulong para maging mas malakas, mas masigla at mas malayo sa sakit. Kaya manatili kayo hanggang sa huli dahil mayroon pa akong ibubunyag na siguradong ikagugulat nyo at makakatulong sa inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Ngayon, ituloy natin ang usapan tungkol sa sikretong ibinunyad ng ating respetadong o nomborong 6 taong gulang na doktor. Ang habit na ito na sinasabi niya na dapat nating iwanan na siyang ugat ng maraming kaso ng stroke at cancer ay ang madalas at labis na pagkonsumo ng mga pagkaing lubhang pinroseso at matatamis. Alam kong marami sa atin ang pamilyar sa mga ito. Ang mga instant noodles na mabilis ihanda pag gutom, ang mga daylatang may iba't ibang sahog, ang mga processed meat tulad ng hotdog, longganisa at tosino na laging present sa ating agahan, at syempre, ang napakaraming matatamis na inumin at mga tinapay na may palaman na laging bida sa merienda. Sinasabi ng doktor, ng problema sa mga pagkain ito ay hindi lang sa kanilang mataas na nilalaman ng asukal, taba at asin, kundi pati na rin sa mga artipisyal na sangkap, preservatives at iba pang chemical na idinagdag para mas tumagal ang kanilang shelf life at mas maging masarap sa panlasa. Ang mga sangkap na ito sa paglipas ng panahon ay nagiging sanhi ng chronic inflammation sa ating katawan. Isipin ninyo, ang inflammation ay parang sunog sa loob ng ating katawan na patuloy na nagliliyab. Kapag matagal itong hindi napapatay, unti-unti nitong sinisira ang ating mga cells at organs. Dito nagsisimula ang maraming sakit. Inikumpanya, halimbawa, ang labis na asukal sa mga soft drinks o sa mga paborito nating panghimagas ay nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng ating blood sugar. Kapag paulit-ulit ito, nagiging resistansya ang ating katawan sa insulin na nagiging daan sa type 2 diabetes. Ang diabetes naman ay isang malaking risk factor para sa stroke dahil sinisira nito ang blood vessels at nagiging sanhi ng mataas na presyon ng dugo. Bukod pa rito, ang mga processed foods ay madalas na mataas sa sodium na direktang nagpapataas ng blood pressure, isa pang pangunahing sanhi ng stroke. Isipin nyo, kada araw, kung patuloy nating pinapakain ang ating katawan ng mga pagkain na ito para tayong naglalagay ng krudo sa sunog na yan, sa mga pagdating naman sa cancer, ang koneksyon ng mga processed foods ay mas malalim pa. Ang chronic inflammation na dulot ng mga ito ay lumilika ng isang kapaligiran kung saan mas madaling mag-mutate ang mga cells at maging cancerous. Dagdag pa rito, ang ilang uri ng processed meats ay naglalaman ng nitrites at nitrates na kapag niluto sa mataas na temperatura ay nagiging carcinogenic compounds. Ibig sabihin, nakakapagdulot ng cancer. Bukod pa sa direktang epekto ng mga additives, ang kakulangan sa sustansya mula sa mga processed foods ay nangangahulugan na hindi nakukuha ng ating katawan ang sapat na bitamina, mineral at antioxidants na kailangan para labanan ng mga free radicals at protektahan ang ating cells mula sa pinsala. Kaya ano ang gagawin natin? Hindi ibig sabihin ay titigil na tayo ng tuluyan sa pagkain ng mga paborito natin. Ang susi ay ang pagbabawas at pagpapalit. Halimbawa, sa halip na bumili ng instant noodles, subukan magluto ng mami o sotanghon na may sariwang gulay at manok. Sa halip na processed longganisa,
Pwede tayong gumawa ng sarili nating healthy version na may lean ground pork at mas kaunting asin o pumili ng mas sariwang protina tulad ng isda o manok. Sa inumin, tubig ang pinakamabuti. Kung gusto ng matamis, uminom ng sariwang juice ng prutas na walang dagdag na asukal o mas mainam, kumain ng buong prutas tulad ng saging, mangga o papaya. Hindi ito madali, lalo na kung nakasanayan na natin ang pagkain mabilis at madali. Pero ang bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto. Simulan sa pagbabasa ng food labels, hanapin ang mga pagkaing may mas kaanting ingredients at iwasan ang mga may mahabang listahan ng mga chemical na hindi mo maintindihan. Unti-unti, papalitan natin ang mga bad habits na ito ng mas nakabubuti para sa ating kalusugan. Ngayon napag-usapan na natin ang pangunahing habit na dapat nating iwasan at kung paano ito nakakaapekto sa ating kalusugan. Dumako naman tayo sa susunod na mahalagang aspeto ng ating pamumuhay na madalas nating nababaliwala na napakalaking tulong para lalong maprotektahan ang ating sarili laban sa stroke at cancer. Ngayon na malinaw na sa atin ang pangarid ng mga pinrosesong pagkain at asukal, balikan natin ang sinabi ng doktor na hindi lang sa pagdaragdag ng masamang habit ang dapat nating bigyang pansin, kundi pati na rin ang kakulangan ng mahalagang bagay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang susunod na habit na madalas natin nakakaligtaan ay ang hindi sapat na pagkonsumo ng mga buo at natural na pagkain, lalo na ang mga mayaman sa fiber. Isipin nyo, ang ating tiyan at bituka ay parang ikalawang utak ng ating katawan. Kapag masigla ang ating digestive system, mas masigla rin ang buo nating pagkatao. Ang fiber na matatagpuan sa mga gulay, prutas at buong butil tulad ng brown rice o oats ay parang brush na naglilinis sa ating bituka. Hindi lang ito nakakatulong sa maayos na pagdumi, kundi nagpapakain din ito sa mga good bacteria sa ating tiyan. Kapag healthy ang ating gut microbiome, mas malakas ang ating resistensya at mas mahusay ang ating katawan sa paglaban sa pamamaga at pagtatanggal ng mga toxins. Kapag kulang tayo sa fiber, mas matagal na nanatili sa ating katawan ang mga nakakapinsalang substance na nagpapataas ng risk sa colon cancer at iba pang digestive issues. Sa stroke naman, ang fiber ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar at cholesterol levels na parehong mahalaga para sa kalusugan ng puso at utak. Kaya naman, ipinapayo ng doktor na laging isama ang gulay sa bawat pagkain. Hindi kailangan ng mamahaling gulay. Kahit yung karaniwang kangkong, malunggay, sitaw o kalabasa ay napakayaman sa sustansya. Subukan nating kumain ng bahagare, iba't ibang kulay ng gulay at prutas araw-araw para masiguro ang kumpletong sustansya. Imbes na puro puting kanin, subukan ding maghalo ng brown rice o di kaya palitan ng kamote o saba, ang isa sa mga meals natin. Ngayon, lampas sa ating kinakain. Sinabi ng doktor na ang ating isip at katawan ay may malaking bahagi sa ating kalusugan. At dito pumapasok ang susunod na habit na madalas nating baliwalain, ang talamak na stress at ang kakulangan sa sapat na pahinga. Alam kong abala ang buhay ng bawat isa sa atin, lalo na kapag marami tayong iniisip na problema, pamilya o hanap buhay. Ang stress ay hindi lang sa isip, kundi ramdam din ng ating katawan. Kapag stress tayo, ang ating katawan ay naglalabas ng mga hormones tulad ng cortisol na sa katagalan ay nagdudulot ng chronic inflammation, nakakapagpatas ng blood pressure at nagpapahina ng ating immune system. Kapag mahina ang ating immune system, mas madaling kapitan ng sakit ang ating katawan at mas mahirap labanan ang paglago ng mga masasamang cells. Ito ang dahilan kung bakit ang chronic stress ay naiuugnay sa mas mataas na panganib ng stroke at iba't ibang uri ng cancer. Bukod pa rito, kapag kulang tayo sa tulog, hindi nakakapag-regenerate ng maayos ang ating mga cells at hindi rin nakakapagpahinga ng sapat ang ating utak.
Ang sapat na 7 hanggang 8 oras na tulog gabi-gabi ay hindi luho kundi isang pangangailangan para sa ating kalusugan. Simple lang ang payo ng doktor dito. Subukang maghanap ng simpleng paraan para mag-relax araw-araw. Kahit 15 minuto lang ng pagmumuni-muni, pagbabasa, pakikinig sa musika o simpleng pag-inom ng mainit na kape sa umaga habang tahimik. At tandaan, bago matulog, iwasan muna ang mga gadgets para mas madali tayong makatulog. Dahil napag-usapan na natin ang pahinga, tumuko naman tayo sa isang habit na madalas ay bahagi na ng modernong pamumuhay, ang pagiging masyadong sedentary o ang kakulangan sa pagkilos ng ating katawan. Marami sa atin, lalo na kung abala sa bahay o may trabaho nakaupo, ay hindi masyadong gumagalaw. Ang pagiging laging nakaupo o nakahiga ay nagiging sanhi ng mabagal na sirkulasyon ng dugo, pagtaas ng timbang, at paggina ng ating mga kalamnan at buto. Kapag mabagal ang sirkulasyon, mas malaki ang panganib na magkaroon ng blood clots na maaari magdulot ng stroke. Ang obesity, na madalas ay resulta ng kakulangan sa kilos at maling pagkain, ay isa ring malaking risk factor para sa stroke at maraming uri ng cancer. Ang payo ng doktor ay hindi naman kailangan maging atleta para maging malusog. Ang importante ay maging mas aktibo sa araw-araw. Kahit 30 minuto lang ang paglalakad-lakad sa umaga o hapon, pagsasayaw sa tugtog, paggawa ng gawaing bahay tulad ng pagwawalis o pagdidilig ng halaman, ay malaking tulong na. Ang bawat pagkilos ay nakakatulong sa pagpapalakas ng puso, pagpapanatili ng tamang timbang, at pagpapabuti ng ating immune system. Isipin nyo, ang ating katawan ay ginawa para kumilos, hindi para umupo lang. Ang bawat hakbang ay hakbang papalayo sa sakit. Ngayong naintindihan na natin ang ilang mahalagang habit na dapat nating bigyang pansin, handa na tayong tingnan ang kabuuan at ang huling pinakamahalagang aral na ibinahagi ng doktor na 86 taong gulang na ito. Narating na natin ang pinakamahalagang bahagi ng ating pag-uusap. Pinag-usapan na natin ang mga sikreto na ibinunyag ng 86 taong gulang na doktor. Ang mga pang-araw-araw na habit na akala natin ay harmless. Pero sila pala ang nagiging ugat ng mga nakakatakot na sakit tulad ng stroke at cancer. Ang pangunahing habit na dapat nating iwanan ay ang labis na pagdepende sa mga highly processed foods at matatamis na inumin na nagpapataas ng chronic inflammation at nagpapahina sa ating katawan. Kasama rin dito ang kakulangan ng fiber mula sa mga natural na pagkain na mahalaga para sa ating digestive health at overall immunity. Hindi lang yan, idinagdag din ng doktor na ang talamak na stress at ang kakulangan sa sapat na pahinga, pati na rin ang pagiging masyadong sedentary o kulang sa galaw, ay malalaking contributor din sa ating paghina at pagiging susceptible sa sakit. Ang aral na ito mula sa isang doktor na maraming taon nang nagsisilbi sa larangan ng medisina ay nagpapatunay ng tunay na solusyon sa maraming karamdaman ay hindi lamang nakasalalay sa mga gamot o operasyon, kundi sa simpleng kapangyarihan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pinakamalaking katotohanan na itinatago o di kaya ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin sa mainstream na medisina ay ang kakayahan nating pigilan ang sakit sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga gawi. Hindi kailangan ng malalaking sakripisyo, kundi ng unti-unting pagbabago. Ang bawat desisyon na pipiliin natin na mas maging healthy ay isang tagumpay para sa ating katawan at sa ating kinabukasan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang magiging pagbabago sa ating buhay kung sisimulan nating unti-unting bawasan ang mga processed foods at matatamis na inumin. Sa halip, punuin natin ang ating plato ng mas maraming sariwang gulay at prutas tulad ng talong, ampalaya o papaya na madaling mabili sa palengke. Palitan ng soft drinks ng tubig o ng sariwang buko juice. Sa halip na mag-alala sa lahat ng bagay, maglaan ng ilang minuto araw-araw para mag-relax at huminga ng malalim. At sa halip na umupo lang buong araw, subukang maglakad-lakad sa loob ng bahay o sa labas, maglinis ng bakuran o mag-alaga ng halaman. Ang mga simpleng gawaing ito ay parang maliliit na gamot na iniinom natin araw-araw. Tandaan ninyo, kaibigan, hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagbabago. Ang ating katawan ay may kamangha-manghang kakayahan na magpagaling at magpabuti.
basta bigyan lang natin ito ng tamang kalinga. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin natin na yon ay isang malaking investment para sa ating kalusugan sa inaharap. Hindi lang ito para sa atin, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay na umaasa at nagmamahal sa atin. Gusto nating makasama sila ng matagal at masigla, di po ba? Maraming salamat po sa inyong pakikinig at paglaan ng oras para sa videong ito. Sana ay marami kayong natutunan at nabigyan ng inspirasyon para simulan ang mga pagbabagong ito. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahirap baguhin sa mga nabanggit? O marahil, mayroon na kayong sinimulang pagbabago sa inyong pamumuhay at nakita nyo ang magandang epekto nito. Ibahagi ninyo po sa comment section sa ibaba ang inyong mga salubin at karanasan. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito at naniniwala kayo na makakatulong ito sa mas marami pa nating kababayan, huwag po nating kalimutang i-like ang video na ito. Ang inyong like ay malaking tulong para mas marami pa ang makakita ng mahalagang impormasyong ito. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, i-click na po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video na nagbibigay kaalaman at inspirasyon para sa inyong kalusugan at kapakanan. Tandaan, ang buhay ay isang regalo at ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay ang maging malusog at masigla. Sama-sama nating pahalagaan ang bawat sandali at isabuhay ang bawat araw ng may sigla at kalusugan. Mabuhay tayong masigla sa bawat yugto ng ating buhay. Ingat po tayong lahat.